Huwag kang mag-alala, Francesca. Ang piging na ito ay isang palabas lamang para sa mga investor. Si Feli, para sa akin, isa lamang siyang glorified maid na hindi ko na kailangang paswelduhin. Siya ang pinakamurang investment na nagawa ko sa buhay ko. Ang mga salitang yon, na nanggaling sa bibig ni Nando, ay pumailan lang mula sa radio monitor na naiwang bukas sa ibabaw ng maruming lababo. Bawat kataga ay tila isang matalim na balaraw na humihiwa sa katahimikan ng kusina ng mga De Silva. Sa mga sandaling yon, hawak ni Feli ang isang mabigat na sandok, hinahalo ang malaking kaldero ng adobo. Ito ang espesyal na luto na itinuro sa kanya ng kanyang namayapang ina. Ang adobong may tamang timpla ng asim at anghang na 7 taon ng paborito ni Nando. Ang kanyang mga daliri ay puno ng maliliit na paso mula sa tumilamsik na mantika at ang kanyang likod ay tila mababali na sa maghapong paghahanda para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Suot niya ang isang kupas na apron sa ibabaw ng kanyang simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay namumula sa init ng kalan at ang kanyang buhok ay amoy usok at bawang. Habang ang tawanan ni Nando at Francesca ay umaalingaw-ngaw sa kabilang linya, unting nanigas ang mga kamay ni Feli. Ang init ng kusina na kanina ay nagpapahirap sa kanya ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig na pakiramdam na nagmula sa kanyang dibdib at gumapang hanggang sa kanyang mga paa. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya naramdaman ang pagtama nito sa sahig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso, na tila isang ibon na nagpupumilit kumawala sa isang masikip na hawla. Hindi siya makahinga. Ang bawat singhap niya ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa kanyang lalamunan. Ang 7 taon ng pag-uwi ng maaga para ipagluto siya, ang 7 taon ng paglalaban ng kanyang mga polo, ang 7 taon ng pagtalikod sa sariling pangarap na maging isang pintor para lamang pagsilbihan ng lalaking ito. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang kataga, glorified maid. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Pedro, ang matapat na driver at kanang kamay ni Nando. Tiningnan niya si Feli nang may halong pandidiri at pangingibabaw. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay lumapit siya sa kalan at walang pag-aalinlangang binuhat ang kaldero ng adobo. "Hoy Pedro, ano ang ginagawa mo? Para kay Nando yan," mahinang sambit ni Feli. Ang boses niya ay nanginginig at halos hindi marinig. Walang imik na naglakad si Pedro patungo sa malaking basurahan sa sulok ng kusina. Sa isang marahas na galaw, itinagilid niya ang kaldero, ang malapot na sarsa, ang malalambot na karne ng baboy, at ang bango ng mga pampalasa na ilang oras na pinaghirapan ni Feli ay bumagsak at humalo sa mga bulok na balat ng gulay at dumi sa loob ng basurahan. Sabi ni Nando, "Masyadong cheap ang amoy ng luto mo para sa mga bisita ngayong gabi. Huwag mo raw dungisan ng hangin ng mansyon ng amoy ng pagkain ng mahirap." Malamig na wika ni Pedro bago binitawan ang kaldero sa loob ng lababo nang walang kahit anong ingat. Tinalikuran niya ang babaeng tila estatwa na nakatayo sa gitna ng kusina. Naiwan si Feli na mag-isa, tinitingnan ng kanyang mga kamay na puno ng paso at peklat. Ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na ibinigay ni Nando 3 taon na ang nakalilipas bilang pangako ng kasal ay tila biglang naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng malawak at marangyang mansyon ng mga De Silva, naramdaman ni Feli ang pinakamatinding pangungulila. Ang amoy ng adobo sa basurahan ay tila naging amoy ng kanyang sariling mga pangarap na matagal na niyang hinayaang mabulok para sa isang maling pag-ibig. Bakit sa loob ng 7 taon, ang tanging nagawa niya ay magpinta ng kaligayahan sa buhay ng iba, habang ang sarili niyang mundo ay unti-unti nang nawawala ng kulay? Ang katanungang ito ay tila isang multo na bumulong sa kanyang pandinig.
nagiiwan ng isang mapait na lasa na mas masahol pa sa sunog na pagkain. Huwag mong isipin na dahil nasa daliri mo na ang singsing na yan, kauri ka na namin, Feli. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat mo ay hindi kailanman magiging kasing asul ng sa amin. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing lamig ng hanging lumalabas sa aircon ng engrandeng dining room. Nakaupo siya sa kabisera. Ang kanyang mga brilyanteng alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila nanunuya sa abang kalagayan ni Feli. Sa tapat niya, nakayuko si Feli habang pilit na itinatago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang puting mantel na yari sa mamahaling lace ay tila isang malinis na canvas na bawal madumihan. Ngunit ang kanyang mga daliri na puno ng paso at amoy bawang ay tila isang malaking mantsa sa perpektong hapagkainan na iyon. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay paalala ng kanyang pagsisilbi, ngunit sa paningin ng babaeng nasa harap niya, siya ay isa lamang kasangkapan na madaling palitan. Dahan-dahang itinulak ni Doña Consolacion ang isang makapal na dokumento patungo sa kanya. Ang tunog ng papel na kumakaskas sa lamesa ay tila isang babala. Basahin mo yan. Iyan ang prenuptial agreement. Pinirmahan na yan ni Nando. Utos ng matanda. Diyan nakasaad na wala kang kukunin kahit isang sentimo sa kumpanya o sa ari-arian ng mga De Silva kung sakaling maghiwalay kayo. At isa pa, kailangan mong bitawan ng walang saysay mong pagpipinta. Napatingin si Feli kay Nando na noon ay tahimik na kumakain ng kanyang steak. Tila walang naririnig. Nando, akala ko ba naiintindihan mo ang pangarap ko? Ang sabi mo, pagkatapos nating ikasal, makakapag-aral na ako sa fine arts. Pabulong na wika ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ibinaba ni Nando ang kanyang kutsara at tinidor nang walang kahit anong tunog. Ngunit ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Feli. Babe, it's for our protection. At saka, look at your hands, Feli. Puno ng sugat at gaspang. Isang De Silva ang magiging apelyido mo. Hindi bagay sa isang asawa ng CEO ang humahawak ng maruming pinsel at nagpapahid ng pintura sa katawan. We have an image to maintain. Don't be selfish. Ang salitang selfish ay tila isang sampal sa mukha ni Feli. 7 taon niyang isinuko ang lahat. Ang kanyang oras, ang kanyang talento, at ang kanyang sariling pagkatao para lamang maging kung ano ang gusto nila. At ngayon, pati ang huling piraso ng kanyang kaluluwa ay nais nilang bawiin. Pero Nando, iyon na lang ang natitira sa akin. Hikbi ni Feli, ang bawat luhang pumapatak sa dokumento ay tila tinta na bumubura sa kanyang kinabukasan. Tama na ang drama, Feli. Putol ni Doña Consolacion. Sumandal ang matanda sa kanyang upuan at pinagkurus ang mga braso. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbabayad ng dialysis ng tatay mo sa probinsya. Isang tawag ko lang sa ospital, titigil ang lahat ng makina na bumubuhay sa kanya. Ngayon, mamili ka. Ang ambisyon mong magpinta o ang buhay ng ama mo? Nanigas si Feli sa kanyang kinauupuan. Ang ballpen na inabot sa kanya ay tila naging isang kutsilyo na nakatutok sa kanyang lalamunan. Ang bawat hinga niya ay naging mabigat. Tila ang buong mansyon ay unt-unting lumiliit hanggang sa wala na siyang matakbuhan. Tumingin siya kay Nando, umaasang makakakita ng kahit katiting na awa. Ngunit ang lalaki ay abala na sa pagsalin ng wine sa kanyang baso. Hindi man lang siya tinitingnan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Feli na ang pag-ibig na kanyang ipinaglaban ay isa palang hawla na yari sa ginto. At ang mga taong tinuring niyang pamilya ay ang mga tanod na handang pumatay sa kanya nang walang kaba. Kinuha ni Feli ang ballpen. Ang dulo nito ay nanginginig habang papalapit sa linyang dapat niyang pirmahan. Sa loob ng kanyang isipan, patuloy na umuukil-kil ang boses ng kanyang ama. Paulit-ulit na nagbababala na mag-ingat siya. Ngunit paano siya mag-iingat kung ang bawat hakbang niya patungo sa kaligtasan ng kanyang ama
ay tila unti-unting pagtalikod sa sarili niyang pangarap? Bakit ang kaligayahan ay tila laging may kasamang sakripisyo? Bakit ang pag-ibig ay parang isang utang na habang sinisikap mong bayaran, lalo ka lamang nababaon? Napapikit siya ng mariin. Pilit kinakalma ang magulong damdamin sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sariling puso. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng bigat ng kanyang pasya, alam niyang kailangan niyang magpatuloy dahil kung hindi siya kikilos ngayon, maaring mawala ang lahat. Hindi lamang ang kanyang mga pangarap, kundi pati ang huling pag-asa ng kanyang pamilya. Ang ganda talaga ng mga strokes na ito, Nando. I can definitely use these for my next gallery showing. Sayang naman kung mabubulok lang sa baol, di ba? It's just lacking a bit of soul. But I can fix that. Ang tinig ni Francesca ay puno ng pagmamalaki habang dahan-dahang binubuklat ang bawat pahina ng isang luma at kupas na sketchbook. Nakaupo siya sa sofa. Ang kanyang mga binti ay nakapatong sa lamesa. Tila ba siya ang reyna ng buong silid-aklatan. Sa isang sulok, nakatayo si Feli habang hawak ang isang basang basahan. Katatapos lang niyang punasan ang mga istante ng libro, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa pagod. Ngunit nang makita niya ang hawak ni Francesca, tila biglang tumigil ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang sketchbook na yon, ang tago niyang kayamanan na naglalaman ng lahat ng kanyang mga pangarap, mga guhit ng kanyang ama, at ang bawat damdaming hindi niya masabi sa salita ay nasa kamay na ngayon ng babaeng walang ibang ginawa, kundi maliitin siya. Francesca, akin yan. Pakibalik naman please. Mahinang pakiusap ni Feli. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Ang bawat pahina ng librong iyon ay bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang tanging bagay na hindi pa nila nagagawang kunin sa kanya. Tumingin si Francesca kay Feli nang may halong pangungutya. Yours. Oh, please, Feli. You signed the papers, remember? Everything in this house, including your doodles, ay pag-aari na ng mga De Silva. At dahil kailangan ko ng inspiration para sa exhibit ko next month, gagamitin ko muna ito. You should be honored. Nando, pagsabihan mo naman siya. Baling ni Feli kay Nando na noon ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Iyan na lang ang natitira sa akin. Pinirmahan ko na ang prenuptial, binitawan ko na ang pagpipinta, pero huwag niyo namang kunin ang mga alaala ko. Ibinaba ni Nando ang dyaryo ng may mabigat na buntong hininga. Tila ba si Feli ang pinakamalaking istorbo sa kanyang buhay? Feli, stop being so dramatic. It's just a bunch of old sketches. Inspiration lang naman ang kailangan ni Francesca. You're not using them anyway, right? Isipin mo na lang na nakakatulong ka sa career niya. She is the face of the De Silva Arts Foundation now. Kailangan niyang magmukhang magaling sa harap ng mga investors. Pero Nando, gawa ko yan. Iyan ang mga gabi na hindi ako natutulog para lang makabuo ng isang obra. Paano mo nasasabing inspiration lang yan kung kukunin niyo ang buong konsepto ko? Ang boses ni Feli ay nagsimula ng mabasag. Ang bawat salita ni Nando ay tila isang pait na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Inspiration, reference, whatever you call it, Feli. Ang importante, mapapakinabangan yan. Malamig na sagot ni Nando. Now, go back to the kitchen. Malapit na ang dinner at gusto ni Mom na malinis ang lahat. Tumawa si Francesca, isang matinis at mapanirang tawa, na tila bumubutas sa pandinig ni Feli. Habang tinitingnan ni Feli ang dalawa, naramdaman niya ang isang matinding lumbay. Ang lalaking minahal niya ng 7 taon ay hindi lamang siya itinuturing na katulong, kundi isang kasangkapan na pwedeng pigaan ng talento para sa pakinabang ng iba. Ang bawat guhit niya na puno ng pag-ibig ay gagamitin na ngayon upang pabanguhin ang pangalan ng isang magnanakaw. Bago pa man makasagot si Feli, ang matinis na tunog ng kanyang lumang cellphone
mula sa bulsa ng kanyang apron ay bumasag sa tensyon ng silid. Mabilis niya itong kinuha. Ang kanyang puso ay biglang kinabahan. Hello? Opo, ako po si Feli. Ano po? Ang tatay? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Ang balita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Feli. Ang kanyang ama, ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang impyernong ito, ay dinala sa emergency room dahil sa biglaang paghina ng puso. Napatingin si Feli sa malawak na bintana ng mansyon. Sa labas, ang langit ay unti nang nagdidilim, tila nakikiramay sa bigat na kanyang nararamdaman. Sa loob naman, ang dalawang tao na dapat ay sandigan niya ay abala sa pagtatawanan habang binababoy ang kanyang mga pangarap. Hanggang kailan siya mananatiling isang anino sa sarili niyang buhay? Hanggang kailan siya magpapaloko sa pangako ng isang pag-ibig na ang tanging layunin ay ubusin siya? Hindi ka aalis, Feli. Huwag kang maging makasarili sa gitna ng krisis na ito. Ang boses ni Nando ay tila isang pader na bakal na humarang sa pintuan ng mansyon. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Bawat butil ay tila luha ng langit na nakikiramay sa desperasyon ni Feli. Hawak ni Feli ang kanyang lumang bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot para sa kanyang ama na nasa bingit ng kamatayan. Ngunit ang lalaking nangako na poprotekta sa kanya ay nakatayo sa kanyang harap ng may malamig na mukha. Sa likuran ni Nando, biglang narinig ang isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso mula sa itaas, sinundan ng isang matinis na tili. Nando, tulong! Hindi ako makahinga. Ang sigaw ni Francesca ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng huwad na takot at drama. Dali-daling umakyat si Nando, hindi man lang muling tiningnan si Feli. Sumunod si Feli. Ang kanyang puso ay naghahalo ang kaba at galit. Nang marating nila ang kwarto ni Francesca, nakita nila ang dalaga na nakasalampak sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib habang nagpapanggap na nagkakaroon ng panic attack. Ang mga piraso ng basong binasag niya ay nakakalat sa paligid, tila mga dekorasyon sa isang entablado ng panlilinlang. Francesca, anong nangyari? Alalang-alala na lumapit si Nando at niyakap ang dalaga. Nando, natatakot ako. Huwag mo akong iiwan. Hikbi ni Francesca habang nakasubsob sa dibdib ni Nando. Tumingin siya ng palihim kay Feli, isang mabilis at mapanuyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na tanging ang biktima lamang ang nakakita. Lalapit sana si Feli para magmakaawa muli, ngunit humarang si Doña Consolacion na noon ay kararating lang. Tingnan mo ang ginawa mo, Feli. Dahil sa negatibong enerhiya mo at sa pagpupumilit mong umalis, inatake sa puso ang batang ito. Napakawalang utang na loob mo talaga. Alam mong masyadong sensitibo si Francesca. Bakit kailangan mo pang mag-eskandalo tungkol sa tatay mo? Pero Donya, naghihingalo po ang tatay ko sa ospital. Isang gabi lang po. Kailangan ko lang siyang makita. Pagsusumamo ni Feli. Ang kanyang boses ay naging isang pait na iyak. Ang bawat salita ay tila isang sugat na bumubukas sa kanyang lalamunan. At sino ang magsisilbi sa amin dito kung aalis ka? Sino ang mag-aalaga kay Francesca habang may sakit siya? Bulyaw ng matanda. Manatili ka rito. Iyan ang bayad mo sa lahat ng perang itinulong namin sa pamilya mo. Huwag kang umakto na parang ikaw lang ang may problema sa mundo. Tumingin si Feli kay Nando. Umaasang kahit sa huling pagkakataon ay kakampi ito sa kanya. Nando, please. Kahit ihatid mo lang ako o kahit pahiram lang ng sasakyan. Hindi lumingon si Nando. Ang kanyang buong atensyon ay nasa paghimas sa buhok ni Francesca. Hindi kita maihahatid, Feli. Mas kailangan ako ni Francesca ngayon. Masela ng kondisyon niya, hindi gaya ng tatay mo na sanay na sa hirap at sakit. Magtiis ka muna. Ang salitang sanay na sa hirap ay tila isang lason na dumaloy sa pandinig ni Feli. Ang kanyang ama, ang lalaking nagtrabaho ng marangal sa bukid para lang mapagtapos siya, ay itinuturing na lamang na isang basahan na sanay ng matapakan. Dahan-dahang napaatras si Feli mula sa pintuan ng kwarto.
Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, tila pasan niya ang buong bigat ng langit. Pumasok siya sa kanyang maliit at madilim na kwarto sa tabi ng kusina. Nanginginig na kinuha ang kupas na litrato ng kanyang ama mula sa kanyang pitaka. Niyakap niya ito nang mahigpit habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa papel. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang mahinang tawanan ni Nando at Francesca na tila ba wala silang winasak na buhay sa gabing iyon. Hindi na nakayanan ni Feli. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa bahagyang nakabukas na kwarto ni Francesca. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya si Nando na nakaupo sa tabi ng kama, dahan-dahang hinalikan ng noo ni Francesca habang ang dalawa ay magkahawak kamay. Ang lambing sa mga mata ni Nando ay isang bagay na kailanman ay hindi naramdaman ni Feli sa loob ng 7 taon. Ang bawat tibok ng puso ni Feli ay tila naging isang healing para sa katapusan ng lahat. Bakit ang taong itinuring niyang mundo ay ang siya ring naging dahilan kung bakit gumuho ang kanyang langit? Hanggang kailan siya mananatiling isang piping saksi sa sarili niyang pagkawasak? Hindi ka lang isang katulong, Feli. Isa kang puhunan na matagal ko na palang pinagkakakitaan ng hindi mo nalalaman. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Feli habang hawak niya ang isang piraso ng papel na nakuha niya sa loob ng basurahan sa opisina ni Nando. Habang ang lahat ay abala sa pag-aalaga kay Francesca sa itaas, inutusan si Feli na linisin ang mga kalat sa baba. Sa pagitan ng mga pinunit na dokumento, nakita niya ang isang sales invoice, isang transaction para sa isang painting na may pamagat na ang unang bukas. Iyon ang unang obrang natapos ni Feli noong unang taon nila ni Nando. Iyon ang painting na sinabihan siya ni Nando na nawala raw sa bodega dahil sa baha. Ngunit sa dokumentong hawak niya, malinaw na nakasulat. Ibinenta ito sa halagang 500,000 piso sa isang kolektor sa Makati. At ang mas masakit, ang pangalang nakalagay bilang pintor ay hindi Feli, kundi si Francesca de Silva. Nanginig ang mga tuhod ni Feli, dahilan upang mapaupo siya sa malamig na sahig ng opisina. Ang bawat sentimo ng perang yon ay sapat na sana para sa operasyon ng kanyang ama noon pa man. Habang nagmamakaawa siya para sa barya, itinatago na pala ni Nando ang kayamanang galing sa sarili niyang pawis at luha. Eksakto namang pumasok si Nando sa silid upang kumuha ng kanyang laptop. Nang makita niya si Feli na hawak ang papel, hindi siya nagulat. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at lumapit sa babae nang walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Nando, bakit? Bakit mo ibinenta ang gawa ko sa pangalan niya? Pera ko ito, Nando. Pera ito para sa tatay, nanginginig na tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hindi maipaliwanag. Lumuhod si Nando sa harap niya, ngunit hindi para humingi ng tawad, kundi para kunin ang papel mula sa kanyang kamay. Feli, look at yourself. Sino ang bibili ng gawa ng isang babaeng galing sa bukid? Ginamit ko lang ang pangalan ni Francesca para magkaroon ng value ang gawa mo. At ang perang nakuha ko riyan. Ipinambayad ko rin sa mga utang ng pamilya mo. You should be thankful that I made your hobby useful for once. Pero Nando, pangarap ko yan. At ang tatay, namamatay na siya ngayon dahil sa kakulangan ng pera, habang ikaw, ginagamit mo ang galing ko para pasikatin ang babaeng yan. Ang bawat salita ni Feli ay tila isang pagsabog ng lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 7 taon. Tumayo si Nando at tiningnan siya ng may halong pagkabagot. Huwag kang mag-alala tungkol sa tatay mo. Pinadala ko na si Pedro sa probinsya ngayon. May dala siyang mga gamot na binili ko. Iyon ang pambayad ko sa painting mo, okay? Fair deal na tayo. Sandaling nakaramdam ng pag-asa si Feli. Kung totoo ngang may dalang gamot si Pedro, baka may pagkakataon pa ang kanyang ama. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa gate ng mansyon
umaasang maaabutan pa ang sasakyan ni Pedro para magbilin. Ngunit nang marating niya ang garahe, nakita niya si Pedro na isinasakay ang mga bag sa likod ng sasakyan. Hindi napansin ni Pedro ang pagdating ni Feli dahil abala ito sa pakikipag-usap sa telepono. Lumapit si Feli ng dahan-dahan, ngunit natigilan siya nang makita ang isang maliit na bote ng gamot na nalaglag mula sa bag na hawak ni Pedro. Pinulot ito ni Feli. Ang bote ay hindi naglalaman ng mahal na gamot sa puso na kailangan ng kanyang ama. Sa halip, ito ay isang simpleng bote ng multivitamins na nabibili sa kahit anong botika sa kanto. Opo, Ma'am Francesca. Narinig ni Feli ang bulong ni Pedro sa telepono. Huwag kayong mag-alala. Sigurado po akong hindi na magtatagal ang matanda. Ang dala ko pong gamot ay pampataba lang. Sabi niyo po, di ba? Kailangan nating turuan ng leksyon si Feli tungkol sa pagsunod. Nanlamig ang buong katawan ni Feli. Ang bote ng bitamina sa kanyang kamay ay tila naging isang piraso ng yelo na dumidikit sa kanyang balat. Tumingin siya sa papalabas na sasakyan ni Pedro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Ang gamot na inaasahan niyang magliligtas sa kanyang ama ay ang siya palang magiging hatol ng kamatayan nito. At ang lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng utos ng babaeng kinakasama ng lalaking pinag-alayan niya ng 7 taon ng kanyang buhay. Wala na tayong pera, Feli. Huwag kang mamilit. Nagasta na natin ang lahat sa party natin noong 1 linggo. Intindihin mo naman ang sitwasyon. Ang boses ni Nando ay tila isang pader ng yelo na bumagsak sa gitna ng kanilang marangyang sala. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, inaayos ang kanyang mamahaling kurbata, habang si Feli ay nakaluhod sa kanyang paanan, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang pantalon. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Feli ay tila bumabakas sa makintab na sahig na siya mismo ang naglampaso kaninang umaga. Ang hapdi ng mga paso sa kanyang kamay ay wala na sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. 7 taon siyang naglingkod ng walang reklamo. 7 taon siyang naging anino sa bahay na ito. At ngayon, sa oras na kailangan niya ang tulong ng lalaking itinuring niyang buhay, ay malamig na pagtanggi ang kanyang natanggap. Nando, pakiusap, 500,000 lang ang kailangan para sa operasyon ng tatay. 1 gabi lang ang party na yon, Nando. 1 gabi na ang halaga ay katumbas ng buhay ng nag-iisang taong nagmahal sa akin ng totoo. Pagsusumamo ni Feli, ang kanyang boses ay halos isang hikbi na lamang. Tumingin si Nando sa kanya, ngunit walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. 500,000? Feli, isipin mo naman ang image ng pamilya De Silva. Ang party na yon ay investment para sa mga stockholders. At saka, matanda na ang tatay mo. Kahit operahan pa siya, hindi rin tayo sigurado kung magtatagal siya. Huwag tayong magtapon ng pera sa bagay na wala ng katiyakan. Binitawan ni Nando ang kamay ni Feli nang may pandidiri. Tila ba nadumihan siya sa hawak ng babaeng nagsilbi sa kanya. Kinuha niya ang kanyang jacket at naglakad palabas. Iniwan si Feli na nakaluhod sa malamig na sahig. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng mansyon ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng pag-asa ni Feli. Naiwan si Feli sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa panghihina. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ng kanyang ama sa probinsya, naghihintay ng gamot at tulong na kailanman ay hindi darating. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at kinuha ang kanyang lumang cellphone. Ang kanyang layunin ay tawagan ng ospital upang humingi ng dagdag na panahon, ngunit isang notification mula sa social media ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Isang post mula kay Francesca, isang larawan na kuha sa loob ng isang pribadong eroplano, may dalang baso ng mamahaling champagne, at sa background ay makikita ang pamilyar na profile ni Nando. Ang caption ay tila isang lason na direktang pumatak sa sugat ni Feli.
First-class flight to Switzerland for a much-needed vacation. Thank you, my love, for choosing my happiness above everything else. Best engagement gift ever. Nanigas ang buong pagkatao ni Feli. Ang perang sinasabi ni Nando na wala na, ang perang ipinagdamot para sa buhay ng kanyang ama, ay kasalukuyang ginagasta para sa isang marangyang bakasyon sa kabilang panig ng mundo. Ang bawat sentimong dapat ay pambili ng dugong dadaloy sa mga ugat ng kanyang ama ay pambayad pala sa luho ng babaeng nagnakaw ng kanyang mga pangarap. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Feli para kay Nando ay tuluyan ng naputol. Ang init ng kanyang galit ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay unt-unting nagbabago. Mula sa pagiging biktima, patungo sa isang babaeng wala nang natitirang mawawala. Bakit ang katarungan ay tila isang pribilehyo lamang ng mga mayayaman? Bakit ang buhay ng isang marangal na magsasaka ay itinuturing na walang halaga kumpara sa isang bakasyon sa ibang bansa? Ang mga katanungang ito ay naging isang sumpa sa kanyang isipan habang dahan-dahan niyang kinuha ang isang matalim na kutsilyo sa kusina. Hindi niya ito gagamitin sa kapwa, kundi upang hiwain ang huling ugnayan niya sa mundong ito ng dusa. Wala na ang tatay mo, Feli. Kanina pa siyang lumisan bago pa man tuluyang magtago ang araw sa likod ng mga bundok. Ang boses ni Aling Marta, ang kanilang kapitbahay sa probinsya, ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa huling depensa ni Feli. Nakatayo si Feli sa tapat ng kanilang maliit at luma ng kubo. Ang kanyang mga paa ay balot ng alikabok mula sa mahabang paglalakbay. Ang pagmamadali niya, ang bawat panalangin niya sa loob ng bus, at ang bawat patak ng pawis niya ay tila naging walang saysay sa isang pangungusap lamang. Dahan-dahang pumasok si Feli sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at ang tila sumasakal na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng maliit na silid, nakahiga si Mang Cardo sa kanilang payak na papag. Ang kanyang mukha ay payapa na, ngunit ang bakas ng hirap at sakit ay nanatiling nakaukit sa bawat kulubot ng kanyang balat. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matitigas sa paghawak ng araro para lamang pag-aralin si Feli, ay nanlalamig na ngayon at wala ng buhay. Napansin ni Feli ang isang basong tubig sa tabi ng higaan ng kanyang ama. Sa tabi nito ay ang bote ng gamot na dinala ni Pedro, ang bote ng multivitamins na nakuha niya sa mansyon. Ang takip nito ay bukas at may isang tableta pang naiwan sa sahig, tila isang piping saksi sa huling sandali ng pag-asa ng matanda. Uminom ang kanyang ama ng bitamina sa pag-aakalang yon ang magliligtas sa kanya. Lingid sa kaalamang, ang bawat paglunok niya ay isang hakbang patungo sa kamatayan dahil sa panlilinlang ng mga taong pinaglilingkuran ng kanyang anak. Tatay. Ang tawag ni Feli ay tila isang mahina at basag na bulong. Lumuhod siya sa tabi ng papag at kinuha ang malamig na kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na pag-iyak. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng pagsisisi. Bakit niya hinayaang maloko siya? Bakit niya ipinagkatiwala ang buhay ng pinakamahalagang tao sa kanya sa mga kamay ng mga halimaw na walang kaluluwa? Habang inaayos ni Feli ang kumot ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang piraso ng papel na nakasuksok sa ilalim ng unan nito. Dahan-dahan niya itong kinuha. Iyon ay isang punit na pahina mula sa kanyang lumang sketchbook, ang tanging bagay na naiwan sa bahay na ito bago siya lumuwas ng Maynila. Sa likod nito, may mga sulat kamay na nanginginig at halos hindi na mabasa, ngunit sapat na upang durugin ang huling piraso ng puso ni Feli. Feli, anak ko, huwag mong hayaang ikulong kanila sa isang hawla na hindi mo gusto. Lumipad ka, gaya ng mga ibon sa iyong mga guhit. Ang iyong talento ay regalo ng Diyos, hindi pag-aari ng kahit na sino. Malaya ka na, anak.
Huwag kang umiyak para sa akin, umiyak ka para sa iyong pangarap na matagal mo nang ibinaon. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang haplos ng naglalagablab na apoy sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinang Feli ay tuluyang namatay kasabay ng kanyang ama. Ang pait ng adobong itinapon sa basurahan. Ang hapdi ng mga paso sa kanyang kamay. Ang pananakaw sa kanyang mga obra. At ang mapanuring tingin ni Nando at Francesca. Lahat ng iyon ay nagtipon-tipon upang maging isang matalim na determinasyon. Tumayo si Feli mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay naging tuyo at matigas tila isang bato. Tumingin siya sa paligid ng kanilang dukhang tahanan, ang tahanang naging saksi sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Dinala ni Feli ang kanyang lumang apron sa labas ng bahay. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kinuha niya ang isang posporo at sinilaban ng tela. Pinanood niya ang apoy habang unti nitong kinakain ang simbolo ng kanyang pagiging alipin sa loob ng 7 taon. Ang usok na pumapaitaas ay tila nagdadala ng kanyang panata sa langit. Ang bawat luhang pumatak ngayong gabi ay magiging bayad na may interes sa bawat dusa na ipinalasap sa kanya ng pamilya de Silva. Bakit ang kamatayan ay kailangan pang maging tulay para sa paggising ng isang natutulog na kaluluwa? Ang tanong na ito ay naiwan sa hangin, kasabay ng abo ng kanyang nakaraan na tinatangay ng hanging amihan. Walang kahit isang de Silva ang dumating upang ihatid ang aking ama sa kanyang huling hantungan. Kahit isang bulaklak, kahit isang maikling mensahe ng pakikiramay, wala akong natanggap mula sa pamilyang pinaglilingkuran ko sa loob ng 7 taon. Ang boses ni Feli sa loob ng kanyang isipan ay kasing pait ng lason habang nakatayo siya sa gitna ng sementeryo sa probinsya. Ang langit ay balot ng makulimlim na ulap, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang humampas sa tuyong lupa ay naglalabas ng amoy ng basang alikabok. Isang amoy na habang buhay nang nakaukit sa kanyang gunita bilang amoy ng kamatayan at pag-iisa. Nakatitig si Feli sa payak na krus na gawa sa kahoy na nakatirik sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama. Wala ritong marangyang marmol o mga enggrandeng dekorasyon gaya ng mga puntod na nakikita niya sa mga sementeryo sa lungsod. Dito, sa ilalim ng putikan at damo, nakahimlay ang tanging lalaking naniwala sa kanya, habang ang lalaking nangakong mamahalin siya ay kasalukuyang nagpapakasasa sa karangyaan sa kabilang panig ng mundo. Dahan-dahang lumapit ang isang lalaki mula sa likuran ni Feli. Hindi siya gumagawa ng anumang ingay, ang tanging maririnig ay ang marahang pagtapak ng kanyang sapatos sa basang damo. Siya si Gabriel, ang may-ari ng isang maliit na art gallery na nakilala ni Feli. Ilang taon na ang nakalilipas nang minsan siyang magtangkang sumali sa isang paligsahan sa pagpipinta. Isang paligsahan na ipinatigil ni Nando dahil nakakahiya raw para sa kanila. Hindi nararapat ang ganitong katahimikan para sa isang taong nagpalaki ng isang mahusay na pintor, Feli. Malumanay na wika ni Gabriel. Inabot niya ang isang itim na payong upang protektahan ng babae mula sa lumalakas na ulan. Napayuko si Feli, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig habang pinagmamasdan ang sarili niyang mga kamay. Matagal na niyang itinuring ang mga peklat na yon bilang paalala ng kanyang pagkakamali. Mga bakas ng sakit na nais niyang kalimutan. Ngunit sa paraan ng pagtitig ni Gabriel, tila may ibang kahulugan ang bawat marka. Hindi mo nauunawaan. Mahina niyang bulong. Ang boses ay halos mabasag. Sa bawat peklat na ito, may alaala ng kung paano ako nabigo. Kung paano ko pinabayaan ang sarili ko. Umiling si Gabriel, dahan-dahang lumapit. Hindi. Sa bawat peklat na yan, may kwento ng kung paano ka nabuhay.
Tumigil siya sa harap ni Feli. Ang kanyang boses ay naging mas banayad, ngunit matatag. Hindi lahat ng nakaligtas ay may lakas ng loob na tumayo muli. Pero nandito ka, humihinga ka, lumalaban ka pa rin. At para sa akin, iyon ang tunay na tapang. Unti-unting umangat ang tingin ni Feli. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may bahagyang liwanag na sumilip sa kanyang mga mata. Mahina, marupok, ngunit totoo. Paano kung natatakot pa rin ako? Tanong niya, halos pabulong. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting hindi pilit, kundi puno ng pangunawa. Kung ganoon, matakot ka, pero huwag kang hihinto. Sa katahimikan ng sandaling iyon, naramdaman ni Feli na ang apoy sa kanyang dibdib, na dati sumusunog sa kanya, ay unti-unting nagiging init na nagbibigay lakas. At ngayon, oras na para gamitin mo ang apoy na yan upang lumikha, hindi para masunog. Kinuha ni Gabriel mula sa kanyang bag ang isang maliit na sketchbook at isang uling na pansulat. Inilagay niya ito sa mga kamay ni Feli. Ang mga kamay na 7 taon ng tanging sandok, basahan at mop lamang ang hinahawakan. Sa sandaling dumikit ang gaspang ng papel sa kanyang balat, naramdaman ni Feli ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Tila ba ang kanyang mga daliri ay nagigising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Binitawan ni Feli ang kanyang lumang apron na dala-dala niya mula pa sa mansyon. Hinayaan niya itong mahulog sa putikan at matapakan ng kanyang sariling mga paa. Ang telang yon, na simbolo ng kanyang pagiging alipin sa pamilya de Silva, ay unti nang binabaha ng maruming tubig ng sementeryo. Salamat sa pagpunta, Gabriel, sambit ni Feli habang mahigpit na niyayakap ang sketchbook sa kanyang dibdib. Pero hindi muna ako babalik sa Maynila bilang si Feli na kilala nila. Ang Feli na iyon ay ibinaon ko na kasabay ng aking ama ngayong araw. Tumingin muli si Feli sa krus ng kanyang ama. Isang huling pangako ang binitawan niya sa kanyang puso. Ang bawat patak ng luha ng kanyang ama, ang bawat panlilinlang ni Francesca, at ang bawat pagtalikod ni Nando ay magiging inspirasyon sa bawat hagod ng kanyang pinsel sa hinaharap. Hindi siya hihingi ng awa dahil ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Tumalikod si Feli sa puntod ng hindi lumilingon. Sa bawat hakbang niya palayo, ang kanyang tindig ay nagiging mas tuwid. Ang kanyang tingin ay nagiging mas matalas. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Tila nililinis ang bawat bakas ng kanyang nakaraan upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong simula. Bakit kailangan munang mawala ang lahat bago natin matagpuan ang ating tunay na lakas? Ang katanungang ito ay naging isang hamon sa kanyang isipan habang dahan-dahan niyang binubuksan ang unang pahina ng kanyang bagong buhay. Akala ko ba ay hindi ka nababalik? Bakit tila isang asong ligaw na nakabahag ang buntot na nagmamakaawa ka sa harap ng pinto namin ngayon? Ang boses ni Doña Consolacion ay pumailan lang sa malawak na foyer ng mansyon. Kasing talim ng bawat titik nito ang latay sa pandinig ni Feli. Ang matanda ay nakatayo sa tuktok ng hagdanan, nakasuot ng sedang pantulog, na tila ba ang buong paligid ay isang kaharian na siya ang tanging batas. Sa ibaba, nakaluhod si Feli sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa basahan habang dahan-dahang pinupunasan ang putik na iniwan ng sapatos ni Nando sa mamahaling marmol. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay tila isang ritual ng pagpapakababa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa dumi. Tila ba yun ang tanging mundo na karapat-dapat sa kanya? Patawad po, Donya. Wala na po akong matuluyan sa probinsya. Naisip ko po, wala nang mas hihigit pa sa kabutihang loob ninyo rito. Mahinang wika ni Feli. Ang boses niya ay nanginginig sa tamang timpla ng takot at pagsusumamo. Sa loob ng kanyang dibdib
Ang kanyang puso ay tila isang nagbabagang uling na pilit niyang binubuhusan ng yelo. Ang bawat salita ng pagpapakumbaba ay isang kasinungalingan na kailangan niyang lunukin upang mabuhay ang kanyang plano. Ang kabutihang loob na binanggit niya ay ang siyang pumatay sa kanyang ama. Ngunit ngayon, kailangan niyang isuot ang maskara ng isang talo ng biktima. Lumapit si Nando, hawak ang isang baso ng whiskey. Tiningnan niya si Feli ng may halong pangingibabaw at kasiyahan. I knew it, Feli. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo kayang mabuhay nang wala kami. Who else would feed you? Who else would give you a roof over your head? Sige, bumalik ka na sa kusina. But don't expect the same treatment. Magsimula ka sa simula. Tumango si Feli nang hindi tumitingin sa mga mata nito. Ang bawat hakbang niya patungo sa kusina ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ngunit ang bawat kirot ay nagpapaalala sa kanya kung bakit siya narito. Pagdating ng madaling araw, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan at ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon, dahan-dahang lumabas si Feli mula sa kanyang maliit na silid. Bitbit ang isang maliit na flashlight, tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa isang abandonadong bodega sa likod ng malawak na hardin. Isang lugar na puno ng mga lumang kagamitan at alikabok na kailanman ay hindi pinupuntahan ng mga De Silva. Doon, naghihintay si Gabriel. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ng isang maliit na lampara ay nagbibigay ng buhay sa mga kagamitan sa pagpipinta na lihim na ipinuslit ni Gabriel sa loob. Ang amoy ng turpentine at langis ay tila isang banal na insenso para kay Feli, isang amoy na nagbabalik sa kanya sa kanyang tunay na pagkatao. Narito na ang lahat ng kailangan mo, Feli. Bulong ni Gabriel. Inabot niya ang isang bagong canvas, kasing puti ng isang pangako. Kinuha ni Feli ang pinsel. Sa sandaling dumikit ang mga balahibo nito sa kanyang palad, naramdaman niya ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri at umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang unang hagod ay kulay pula, kasing pula ng galit, kasing pula ng dugo ng kanyang ama, at kasing pula ng apoy na tumutupok sa kanyang nakaraan. Habang nagpipinta, tila nawawala ang pagod ni Feli. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay isang sigaw na hindi niya mailabas. Ang bawat kulay na inilalapat niya ay isang piraso ng katotohanang matagal niyang itinago. Dito, sa loob ng madilim at maruming bodegang ito, siya ang reyna. Dito, hindi siya si Feli na katulong, kundi si Feli na isang alagad ng sining. Isang maliit na tuyong bulaklak mula sa puntod ng kanyang ama ang inilabas ni Feli mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang golden moment, ang munting alaala na nagbibigay sa kanya ng lakas. Inilapat niya ang tuyong talulot sa gilid ng canvas at dahan-dahang pinahira ng transparent na glaze. Tila ba ginagawa itong bahagi ng kanyang obra. Ang bulaklak na yon ang magiging saksi sa kanyang paghihiganti. Ngunit sa gitna ng kanyang paglikha, isang biglaang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang kalansing ng mga susi at ang mabibigat na yabag ng sapatos sa semento ay papalapit sa pinto ng bodega. May tao ba riyan? Pedro, tignan mo nga kung bakit bukas ang ilaw sa bodega. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit. Mabilis na pinatay ni Gabriel ang lampara. Ang bawat hininga ni Feli ay tila naging isang matalim na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa basang canvas. Ang pintuan ng bodega ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay unt-unting pumapasok. Tila isang mapanuring mata na naghahanap ng biktima sa gitna ng kadiliman. Bakit ang paghahanap ng kalayaan ay palaging kailangang dumaan sa anino ng panganib? Ang katanungang ito ay tila isang mabilis na tibok ng puso na naging tanging tunog sa loob ng silid. Napakaganda ng obra mong ito, Francesca.
Siguradong ikaw ang kukuha ng grand prize sa susunod na linggo. Wala nang tatalo sa emosyong nakapaloob dito? Tila ba dumanas ka ng matinding pait bago mo ito natapos? Ang boses ni Nando ay puno ng paghanga habang nakatitig sa canvas na nakatayo sa gitna ng sala. Sa tabi niya, si Francesca ay nakangiti ng matamis. Ang kanyang kamay ay nakalingkis sa braso ni Nando habang humihigop ng mamahaling wine. Habang nakaluhod si Feli sa sahig, kinukuskus ang putik sa sapatos ni Francesca, tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa kanyang mga baga. Ang painting na tinutukoy nila, ang obrang pinamagatang Ang Huling Liwanag, ay ang huling bagay na ipininta ni Feli sa tabi ng kanyang amang naghihingalo sa probinsya. Ninakaw ito ni Francesca mula sa kanyang sketchbook at pinalaki sa isang malawak na canvas. Ang bawat hagod ng pinsel doon ay hinaluan ng tunay na luha ni Feli. Bawat kulay ng kahel at lila ay ang aktwal na takip silim na nasilayan niya sa bintana ng kanilang kubo bago tuluyang pumikit ang kanyang ama. Ngunit ngayon, ang pangalang nakasulat ng malaki sa ibaba ng obra ay hindi Feli, kundi Francesca de Silva. Ang kanyang kaluluwa ay muling hinubaran at ibinandera bilang pag-aari ng iba. Salamat, Nando. Alam mo naman, ibinuhos ko ang lahat ng inspiration ko rito. Sagot ni Francesca, sabay sulyap ng mapang-uyam kay Feli na nasa paanan niya. Feli, dahan-dahan naman sa pagpunas. Mahal ang sapatos na yan, baka mamantsahan ng mga marumi mong kamay. Nanatiling nakayuko si Feli. Ang bawat salita ni Francesca ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata, ngunit pinili niyang manahimik. Ang galit na dati ay nagpapayak sa kanya ay naging isang malamig na kapangyarihan na ngayon. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo, bawat sandali ng pagtitiis dahil alam niyang malapit na ang araw ng paniningil. Matapos ang hapunan, inutusan si Feli na linisin ang utility room sa likod ng garahe, ang silid kung saan tumatambay si Pedro. Habang nagliligpit ng mga basura, napansin niya ang isang lumang jacket ni Pedro na nakasabit sa gilid ng cabinet. Isang maliit na puting papel ang bahagyang nakalabas sa bulsa nito. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang maliit na butika sa kanto ng kanilang mansyon. Ang petsa sa resibo ay tumutugma sa araw kung kailan pinadala ni Nando si Pedro sa probinsya para magdala ng gamot sa kanyang ama. Ngunit ang nakasulat sa resibo ay hindi gamot sa puso. Ito ay isang purchase order para sa 2 bote ng placebo at multivitamins kasama ang isang sulat kamay na nota sa likod na pamilyar ang estilo. Siguraduhing hindi mahahalata. F. Ang bawat hibla ng hibla sa katawan ni Feli ay tila naputol. Ang hinala niya ay naging isang madugo at malinaw na katotohanan. Hindi lamang pinabayaan ng mga De Silva ang kanyang ama. Sadyang binalak nilang palitan ang buhay nito ng isang bote ng bitamina para lamang turuan siya ng leksyon. Pinatay nila ang kanyang ama para sa isang laro ng kapangyarihan. Napasandal si Feli sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang resibo. Ang kanyang golden moment, isang maliit na alaala ng pagtawa ng kanyang tatay habang nagkukuwento tungkol sa mga ibon, ay biglang nabahira ng itim na tinta ng poot. Tumingin siya sa maliit na bintana ng utility room, kung saan aninag ang mansyon na nagliliwanag sa karangyaan. Hindi niyo lang ninakaw ang sining ko, bulong ni Feli sa hangin. Ang kanyang boses ay tuyo at puno ng panganib. Ninakaw niyo ang huling pagkakataon kong makasama siya. Itinago ni Feli ang resibo sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Sa darating na grand auction, hindi lamang sining ang itatanghal niya. Itatanghal niya ang bawat dumi, bawat dugo, at bawat kasinungalingan na itinatago ng pamilya De Silva sa likod ng kanilang mga ngiti. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag ni Pedro na papalapit sa pinto. Ang kalansing ng mga susi ay tila isang babala
na ang kanyang lihim na pagtuklas ay maaaring maputol ng maaga. Bakit ang katotohanan ay palaging dumarating sa oras na ang panganib ay nasa iyong likuran na? Ang telang ito ay mas mahal pa sa iyong buong buhay, Feli. Kaya siguraduhin mong hindi ito madudumihan ng kahit isang patak ng pawis mo habang suot mo ito mamaya. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang hagupit ng latigo habang inilalatag niya ang isang kulay ginto at napakagandang bestida sa ibabaw ng kama ni Feli. Ang seda ay kasing kinis ng agos ng tubig at ang mga kristal na nakatahi rito ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya ng maliit na silid. Ngunit para kay Feli, ang bawat tahi ng damit na yon ay tila isang hibla ng sapot na handang gumuho sa kanya. Nakatayo si Feli sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mukha ay maingat na inayusan ng mga makeup artist na kinuha ni Nando, hindi dahil gusto siyang pagandahin, kundi dahil kailangan niyang magmukhang kagalang-galang na fiancé sa harap ng mga stockholders at media sa gaganaping grand auction. Ang itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, na bunga ng maraming gabing puyat sa pagpipinta sa madilim na bodega, ay natatakpan na ngayon ng makapal na foundation. Ang kanyang mga labi ay pinahiran ng matingkad na pula, tila ba dugo ang sugat, na pilit itinago sa likod ng isang ngiti. Sa ilalim ng mamahaling bestida, naramdaman ni Feli ang matigas na papel na nakadikit sa kanyang balat, ang resibong nagpapatunay sa pagpatay nila sa kanyang ama. Ang bawat hapdi ng papel sa kanyang dibdib ay nagsisilbing gasolina sa apoy na naglalagablab sa kanyang kalooban. Dahan-dahang lumabas si Feli mula sa mansyon, bit-bit ang isang envelope na itim. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay walang ingay, tila ba siya ay isang aninong gumagala sa gitna ng isang marangyang libingan. Narating niya ang likod ng hardin, kung saan naghihintay si Gabriel sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ito na ang lahat, Gabriel. Bulong ni Feli habang iniabot ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng kaba at pananabik. Ang mga video ng pagpasok ni Pedro sa botika, ang mga orihinal na sketch na ninakaw ni Francesca, at ang sulat kamay niyang nag-uutos na palitan ng gamot ni tatay, lahat ay nariyan. Kinuha ni Gabriel ang envelope ng may mabigat na mukha. Tiningnan niya si Feli. Ang babaeng suot ang ginto, ngunit ang puso ay tila bakal na sa tigas. Handa ka na ba talaga rito, Feli? Sa sandaling ilabas natin ito, wala nang balikan. Mawawala ang lahat ng kinagisnan mo sa loob ng 7 taon. Ang 7 taon na yon ay isang mahabang panaginip, Gabriel. Sagot ni Feli, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ngayon, gising na ako at sisiguraduhin kong ang paggising kong ito ay magiging bangungot para sa kanila. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Feli, isang sandali ng katahimikan sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Ang gaspang ng mga paso sa daliri ni Feli ay tila nakikipag-usap sa init ng palad ni Gabriel. Ito ang kanyang golden moment, ang huling sandali ng kapayapaan bago siya sumabak sa giyera. Naramdaman ni Feli ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tila ba bawat pintig ay bumibilang sa huling pagkakataon na makikita niya ang mansyong ito bilang isang tahanan. Bumalik si Feli sa loob, kung saan narinig niya ang malakas na busina ng mga sasakyang dumarating. Ang mansyon ay puno na ng ingay, ang kalansing ng mga baso ng wine, ang tawanan ng mga mayayaman, at ang yabag ng mga sapatos na yari sa balat ng hayop. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita niya si Nando na nakatayo sa tabi ni Francesca. Ang dalawa ay tila mga Diyos at Diyosa sa gitna ng mga tao. Lingid sa kaalamang, ang pundasyon ng kanilang trono ay gawa sa buhangin at kasinungalingan. Handa ka na ba, my love? Tanong ni Nando habang lumalapit kay Feli. Inakbayan niya ang babae, ngunit para kay Feli,
Ang hawak ni Nando ay tila isang ahas na pumupulupot sa kanyang leeg. Higit pa sa handa, Nando. Madiing sagot ni Feli habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid bago muling bumukas ang mga spotlight, ngunit hindi sa entablado ng auction, kundi sa isang malaking screen na nakasabit sa gitna ng bulwagan. Bakit ang unang hakbang ng paghihiganti ay palaging nagsisimula sa isang nakakabinging katahimikan? Ang sining na ito ay nakaw, gaya ng lalaking katabi ko. Ang bawat hagod ng pinsel sa canvas na ito ay hindi galing sa puso ni Francesca, kundi sa mga luhang ninakaw niyo sa akin. Ang tinig ni Feli ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa marangyang bulwagan ng De Silva Mansion. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng nakakasilaw na spotlight, nakatayo si Feli na suot ang kanyang gintong bestida. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang maamong fiancé na sunod-sunuran. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa puot na 7 taon niyang kinimkim. Sa kanyang tabi, nanigas si Nando. Ang kanyang baso ng champagne ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay, habang si Francesca ay napaatras. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader sa sobrang takot. Ang mga panauhin, ang mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa bansa ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga aircon at ang mabilis na paghinga ng mga taong naroon. Dahan-dahang itinaas ni Feli ang kanyang kanang kamay. Hawak niya ang isang maliit, ngunit matalim na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng prutas, na lihim niyang kinuha mula sa kusina bago magsimula ang programa. Sa isang mabilis at marahas na galaw, itinusok niya ang talim sa gitna ng painting na Ang Huling Liwanag, ang obrang pilit na inaangkin ni Francesca bilang kanya. Ang matalim na tunog ng pagpunit ng mamahaling tela ay bumasag sa katahimikan ng silid. Mula itaas hanggang sa ibaba, hinati ni Feli ang canvas. Ang bawat hibla ng tela na napuputol ay tila isang kadenang kumakalas sa kanyang pagkatao. Ang mga kulay ng kahel at lila na sumasagisag sa huling sandali ng kanyang ama ay nagkadurog-durog sa harap ng lahat. Feli, ano ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Nando habang sinusubukang lumapit. Ngunit bago pa man niya ito magawa, muling bumukas ang malaking screen sa likuran ni Feli. Hindi na ang auction list ang nakikita ng mga tao. Sa halip, lumabas ang isang malinaw na video ni Pedro na pumasok sa isang botika, kinakausap ang pharmacist at kitang-kita ang pagpapalit ng mga bote ng gamot. Sumunod ang isang audio recording. Ang boses ni Francesca na tumatawa habang sinasabing kailangang turuan ng leksyon si Feli sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanyang ama. Iyan ang katotohanan sa likod ng marangyang pamilyang ito. Madiing wika ni Feli habang itinuturo ang screen. Pinatay niyo ang aking ama para sa inyong sariling luho. Ninakaw niyo ang aking sining para sa inyong kasikatan. Ngayon, itanong niyo sa inyong mga sarili, magkano ang halaga ng inyong dangal sa gitna ng mga basurang ito? Hinubad ni Feli ang kanyang engagement ring, ang singsing na tinawag niyang Vong Shich Nole. Sa harap ng media na mabilis na kumukuha ng litrato at video, ibinato niya ito sa paanan ni Nando. Ang kalansing ng ginto sa marmol na sahig ay tila isang hatol na wala nang bawian. Ang 7 taon na ibinigay ko sa iyo, Nando, ay bayad na. Pero ang buhay ng aking ama, hinding-hindi mo mababayaran kahit ibenta mo pa ang buong kaluluwa mo. Huling sambit ni Feli bago dahan-dahang tumalikod. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang bawat piraso ng napunit na canvas ay tila naging mga pakpak na nagpapalaya sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng bulwagan, nakita niya ang pagpasok ng mga pulis na pinangunahan ni Gabriel. Ang gulo, ang mga sigawan, at ang pagbagsak ng imperyo ng mga De Silva ay naging isang malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig.
Bakit ang pinakamatamis na tagumpay ay palaging may kasamang lasa ng mapait na alaala? Ang katanungang ito ay tila isang mahinang ihip ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha habang lumalabas siya sa pintuan ng mansyon patungo sa kadiliman ng gabi na ngayon ay puno na ng liwanag ng katotohanan. Wala kang utang na loob. Sinira mo ang pangalang ilang henerasyon naming binuo dahil lamang sa isang hamak na magsasaka. Ang tinig ni Doña Consolacion ay pumiyok sa tindi ng galit habang mabilis siyang lumalapit kay Feli sa gitna ng nagkakagulong bulwagan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay namumula na ngayon sa sobrang pagkapahiya. Sa paligid nila, ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama. Kumukuha ng bawat detalye ng pagbagsak ng imperyo ng mga De Silva. Ang mga balita sa telebisyon at social media ay mabilis na kumakalat. Ang stock ng De Silva Group ay bumubulusok na sa pinakamababang antas sa kasaysayan nito. Nakatayo si Feli ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Tumingin siya ng diretso sa matanda. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na puno ng katahimikan sa gitna ng bagyo. Hindi siya natakot nang itaas ni Doña Consolacion ang kanyang kamay upang sampalin siya. Sa halip, bago pa man dumapo ang palad ng matanda sa kanyang pisngi, mabilis na hinuli ni Feli ang braso nito nang may matinding lakas. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay binayaran ko na ng 7 taon ng aking buhay. Malamig na wika ni Feli. At ang hamak na magsasaka na tinutukoy niyo ay ang aking ama. Ang lalaking pinatay niyo dahil sa inyong kasakiman. Ngayon, sino sa atin ang tunay na walang dangal? Dahan-dahang binitiwan ni Feli ang braso ng matanda at, sa isang mabilis na galaw, ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng bulwagan. Ang palad ni Feli ay humalik sa pisngi ni Doña Consolacion, isang sampal na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat paghamak na natanggap ng kanyang ama. Ang matanda ay napasandal sa isang haligi. Hawak ang kanyang namumulang pisngi habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita ni Feli si Francesca na nagmamadaling kumuha ng kanyang mga gamit. Ang dalaga ay pilit na umiiwas sa mga reporter na nagtatanong tungkol sa pekeng gamot at ninakaw na sining. Lumapit si Nando sa kanya, humihingi ng tulong, ngunit itinulak siya ni Francesca nang walang pag-aalinlangan. Huwag mo akong hawakan, Nando. Wala akong kinalaman sa mga ginawa ni Pedro. Ikaw ang may gusto nito. Ikaw ang nag-utos sa kanya. Sigaw ni Francesca bago tuluyang tumakbo palabas. Iniwan ng lalaking akala niya ay magiging hagdan niya patungo sa rurok ng tagumpay. Si Francesca ay gaya ng isang daga na unang tumatalon mula sa lumulubog na barko. Naiwan si Nando na nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Tumingin siya kay Feli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis ay pumuno sa silid. Lumapit ang mga awtoridad kay Pedro, na noon ay pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ang tunog ng bakal na posas na kumakapit sa mga pulso ni Pedro ay tila isang huling nota sa isang malungkot na kanta. Tumingin si Pedro kay Nando. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Bago siya dahan-dahang inilabas ng mga pulis mula sa mansyon. Ito ang kanyang golden moment, ang pagmamasid ni Feli sa bawat piraso ng kanyang nakaraan na unting nawawala. Naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na pumatong sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat sigaw ni Doña Consolacion at ang bawat pagmamakaawa ni Nando ay naging isang malabong ingay na lamang habang dahan-dahang naglalakad si Feli patungo sa malawak na pintuan ng mansyon. Ngunit sa gitna ng kanyang paglisan, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang katarungan ba ay sapat na upang punan ang puwang sa kanyang puso? O ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa oras
na ang lahat ng kanyang kaaway ay nakalubog na sa putikan. Isang malakas na busina ng sasakyan sa labas ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Tumingin si Feli sa malayo, kung saan ang liwanag ng umaga ay nagsisimula nang sumilip sa kabila ng madilim na gabi. Feli, pakiusap, 7 taon yon. 7 taon nating binuo ang pangarap nating dalawa. Hindi mo ba kayang itapon ang lahat ng galit mo dahil lang sa isang pagkakamali? Mahal kita, Feli. Alam mo yan. Ang tinig ni Nando ay basag, puno ng panginginig na tila isang pusang ligaw na nabasa ng ulan. Nakatayo siya sa hamba ng pinto ng maliit na studio ni Feli. Ang kanyang mamahaling polo ay gusot-gusot na at may mga mantsa ng alak. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay nakalaylay na ngayon sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay mapula at malalim ang itim sa paligid. Wala na ang mapagmataas na CEO ng De Silva Group. Ang nasa harap ni Feli ay isang lalaking talunan, isang anino ng kanyang dating sarili. Sa loob ng studio, nanatiling nakatalikod si Feli. Hawak niya ang isang pinsel, dahan-dahang hinahaplos ang canvas na may kulay ng dapit hapon. Ang bango ng langis at pintura ay pumupuno sa silid, isang amoy na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa mansyon. Ang bawat kilos niya ay kalmado, tila ba ang boses ni Nando ay isang ingay lamang ng hangin sa labas. Dahan-dahang humakbang si Nando papasok, ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang pagsusumamo. I lost everything, Feli. Si Francesca, iniwan ako nang ma-freeze ang mga accounts ko. Si Ma'am, hindi na siya makapagsalita sa sobrang stress. Ikaw lang ang natitira sa akin. Pakiusap, bumalik ka na. Gagawin ko ang lahat. Pakakasalan kita bukas na bukas din. Walang prenup, walang kahit ano. Dito na dahan-dahang lumingon si Feli. Tiningnan niya si Nando mula ulo hanggang paa. Noong unang panahon, ang ganitong hitsura ni Nando ay dudurog sa kanyang puso. Tatakbo siya rito at yayakapin ito. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pagkapagod at awa. Hindi dahil sa mahal niya ito, kundi dahil nakikita niya ang isang taong nawala ng kaluluwa. 7 taon, Nando? Mahinang wika ni Feli, ang boses niya ay kasing lamig ng marmol. 7 taon akong nagsilbi sa'yo nang higit pa sa isang asawa. 7 taon kong binuo ang buhay mo habang dahan-dahan mong winawasak kang sa akin. At ang sabi mo, pagkakamali lang ang pumatay sa tatay ko? Feli, hindi ko sinasadya ang tungkol kay Mang Cardo. Si Francesca ang may gawa niyon. Naniwala lang ako sa kanya. Giit ni Nando. Mabilis siyang lumapit at sinubukang hawakan ang kamay ni Feli. Mabilis na iniwas ni Feli ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng balat ni Nando ay tila isang pasong nagpabalik ng lahat ng sakit. Ang utang na loob ko sa inyo, Nando, ay bayad na. Bayad na sa bawat patak ng dugo ng tatay ko na pinalitan nyo ng bitamina. Bayad na sa bawat obra ko na ipinangalan nyo sa iba. At bayad na sa bawat luhang pumatak sa kusinang yon habang nilalait nyo ako. Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nando. Ang tunog ng palad ni Feli sa balat ni Nando ay tila isang huling nota sa isang mahabang trahedya. Hindi ito sampal ng galit. Ito ay sampal ng pagpapakawala. Ang bawat hapdi sa palad ni Feli ay tila nagbubura sa huling alaala ng kanilang 7 taon. Umalis ka na, Nando. Huwag mo nang dumiha ang hangin sa lugar na ito. Utos ni Feli habang itinuturo ang pinto. Ang nakikita ko sa harap ko ay hindi ang lalaking minahal ko. Ang nakikita ko ay isang estranghero na nagnakaw ng 7 taon ng buhay ko at ngayon ay naniningil pa ng awa. Napatitig si Nando sa kanya. Ang kanyang labi ay nanginginig, ngunit wala nang lumalabas na salita. Dahan-dahan siyang napaatras. Tila ba ang liwanag sa studio ni Feli ay masyadong masakit para sa kanyang mga mata. Sa huling pagkakataon,
Narinig ni Feli ang mabigat na yabag ng sapatos ni Nando palayo, hanggang sa ang tunog ng pagsasara ng pinto ay naging isang ganap na katahimikan. Ito ang kanyang golden moment, ang paghinga ni Feli ng malalim at ang pagpansin na sa unang pagkakataon, hindi na mabigat ang kanyang dibdib. Kinuha niya muli ang kanyang pinsel at itinuloy ang kanyang ipininta. Ang bawat hagod niya ngayon ay mas malaya, mas matapang, at puno ng liwanag. Bakit kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay para lamang makita ang ganda ng sarili nating sining? Ang katanungang ito ay tila isang matamis na himig na nanatili sa silid, habang si Feli ay patuloy na lumilikha ng sarili niyang mundo. Dito, sa dulo ng mundo, natagpuan ko ang katahimikang matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Ang bawat hampas ng hangin sa aking pisngi ay tila isang banayad na haplos na naglalayong burahin ang bawat bakas ng pait na iniwan ng mansyon. Ang boses ni Feli sa loob ng kanyang isipan ay kasing linaw ng asul na dagat sa Batanes habang nakaupo siya sa itaas ng isang maburol na talampas. Sa kanyang harap, ang malawak na karagatang Pasipiko ay nagngangalit. Ang bawat paghampas ng dambuhalang alon sa mga matatayog na bato ay lumilikha ng isang marahas, ngunit payapang musika sa kanyang pandinig. Malayo na siya sa Maynila, malayo sa mausok na kusina, at malayo sa mga taong pilit na pumatay sa kanyang kaluluwa. Hawak ni Feli ang kanyang pinsel. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali. Hindi niya kailangang matapos ang pagpipinta bago mag-dinner at hindi niya kailangang matakot na baka makita siya ni Doña Consolacion. Ang tanging kasama niya ay ang huni ng mga ibon at ang amoy ng sariwang damo na humahalo sa alat ng dagat. Tiningnan ni Feli ang kanyang mga kamay. Ang mga peklat mula sa tilamsik ng mantika noong gabing itinapon ang kanyang adobo ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito mapula at mahapdi. Ang mga ito ay naging mapuputing guhit na lamang sa kanyang balat, mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang mga peklat na yon gamit ang kanyang hinlalaki. Noong una, ikinahiya niya ang mga ito, ngunit ngayon, nakikita niya ang mga ito bilang bahagi ng kanyang sining. Bawat sugat ay may kwento, at bawat kwento ay may katapusan. Napakaganda ng iyong ginagawa, Feli. Tila ba ang bawat kulay na inilalapat mo ay may sariling buhay? Ang isang pamilyar at malumanay na boses ay bumasag sa katahimikan ng burol. Dahan-dahang lumingon si Feli at nakita niya si Gabriel na nakatayo ilang metro ang layo mula sa kanya. Nakasuot ang lalaki ng isang simpleng puting polo at may bitbit na 2 baso ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Feli nang may halong paghanga at respeto. Isang tingin na kailanman ay hindi naramdaman ni Feli mula kay Nando. "Gabriel, anong ginagawa mo rito? Akala ko ay nasa Maynila ka pa para sa exhibit." Gulat na wika ni Feli habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang pinsel. Lumapit si Gabriel at naupo sa damuhan sa tabi ni Feli. Iniabot niya ang isang baso ng kape. Ang init nito ay tila isang yakap sa gitna ng malamig na hangin ng Batanes. Hindi ko kayang tapusin ang exhibit nang wala ang pangunahing pintor nito. At saka, naisip ko na baka kailangan mo ng katuwang sa panunood ng dapit hapon. Ngumiti si Feli, isang tunay at tapat na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang tunog ng paghigop nila ng kape at ang pag-aspas ng hangin sa mga dahon ng kogon ang tanging naging ingay sa pagitan nila. Walang kailangang sabihin, walang kailangang ipaliwanag. Ang bawat katahimikan ay puno ng pag-unawa. Ito ang kanyang golden moment, ang paghawak ni Gabriel sa kamay ni Feli upang tignan ang kanyang ginagawa. Habang tinititigan ni Gabriel ang mga peklat sa kamay ni Feli, hindi siya nandidiri. Sa halip, dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang mga daliri sa mga ito.
Alam mo ba, Feli? Sa paningin ko, ang mga peklat na ito ay hindi mga sugat, bulong ni Gabriel. Para silang mga talulot ng bulaklak na nagsisimulang bumukadkad matapos ang isang mahabang taglamig. Huwag mo silang itatago dahil iyan ang nagpapatunay kung gaano kakatatag. Naramdaman ni Feli ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit hindi ito ang tibok ng takot o kaba na nararamdaman niya noon kay Nando. Ito ay isang uri ng kilig na payapa, isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa piling ng isang taong nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila isang gamot na naghihilom sa huling bahagi ng kanyang sugatang puso. Tumingin si Feli sa malayo kung saan ang araw ay nagsisimula nang lumubog sa kabila ng dagat, nag-iiwan ng mga kulay ng ginto, rosas at lila sa kalawakan. Ito ang sining ng kalikasan na matagal niyang hindi nasilayan dahil sa pagkakakulong sa mansyon. Salamat, Gabriel. Salamat sa paniniwala sa akin nung ako mismo ay hindi na naniniwala sa sarili ko. Mahinang sambit ni Feli. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Feli. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ang ginawa ko lang ay abutan ka ng pinsel. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Feli. Habang ang dilim ay unting bumabalot sa isla, naramdaman ni Feli na handa na siyang harapin ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya ang katulong na walang boses. Siya ay isang babaeng malaya, isang pintor ng sarili niyang tadhana. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, ang tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Gabriel sa loob ng kanyang bulsa ay bumasag sa sandali. Kinuha ito ni Gabriel at nang makita ang mensahe, biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. May problema ba? Tanong ni Feli. Ang kaba ay muling sumisilip sa kanyang boses. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Isang balita mula sa Maynila. Feli, tungkol kay Francesca. Ang sabi rito, hindi raw siya matagpuan sa psychiatric facility kung saan siya dinala. Bakit sa gitna ng ating paghilom ay laging may anino ng nakaraan na pilit tayong hinahabol? Ang katanungang ito ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpabigla kay Feli, habang ang kadiliman ng gabi ay tuluyan ng lumalamon sa liwanag ng dapit hapon. Ang bawat hagod ng pinsel sa canvas na ito ay hindi lamang sining, kundi ang aking buong pagkatao na muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Ang tinig ni Feli ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang unang solo exhibit na may pamagat na muling pagkabuhay. Ang bulwagan ng sikat na gallery sa Makati ay punong-puno ng mga taong kabilang sa mataas na lipunan, mga kolektor ng sining, mga kritiko, at maging ang mga taong dati ay nakakita sa kanya bilang isang hamak na katulong sa mansyon ng mga De Silva. Ngunit ngayon, wala silang makitang bakas ng glorified maid sa babaeng nasa harap nila. Suot ni Feli ang isang simpleng terno na yari sa pinya. Ang kulay nito ay kasing linis ng puting canvas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na ngayon ay nagliliwanag sa tunay na kaligayahan at tiwala sa sarili. Wala na ang makapal na foundation na ginagamit niya noon upang itago ang kanyang pagod. Ang tanging suot niya ay ang kanyang dangal. Sa kanyang tabi, nanatiling nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Hindi siya lumalayo. Tila ba siya ang matibay na haligi na sumusuporta sa bawat hakbang ni Feli. Ang bawat bulong ng paghanga mula sa mga panauhin ay tila isang matamis na musika sa kanilang pandinig. Feli, tingnan mo ang mga tao. Bulong ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang siko ni Feli. Narito sila para sa iyo, para sa sining mo. Ngumiti si Feli at tumingin sa pinakasentro ng gallery. Doon, nakasabit ang kanyang obra maestra. Isang dambuhalang portrait ng kanyang tatay na si Mang Cardo. Ang kanyang tatay ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa
habang hawak ang isang baso ng kape. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay sadyang idiniin ni Feli upang ipakita ang karangalan ng isang magsasaka. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan naramdaman ni Feli na sa wakas, ang kanyang ama ay nakabalik na sa mundong ito, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inspirasyon. Naramdaman ni Feli ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang pinapanood ang isang matandang kolektor na mangiyak-ngiyak na nakatitig sa portrait ng kanyang ama. Ito ang kapangyarihan ng sining, ang pagpapadama sa iba ng sakit at ligaya na pinagdaanan ng isang tao. Sa gitna ng pagdiriwang, lumapit ang isang matandang babae na dating kaibigan ni Doña Consolacion. Feli, hiya, napakaganda ng iyong gawa. Balita ko ay nasa isang maliit na apartment na lamang nakatira sina Consolacion. Ang laki raw ng nawala sa kanila. At si Nando, nakita raw siyang naglalakad sa kalsada, tila nawawala sa sarili. Nanatiling tahimik si Feli. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga De Silva ay hindi na nagbibigay sa kanya ng saya o pait. Ang galit na dati ay sumasakal sa kanya ay naging isang malamig na abo na lamang. Tumingin siya sa isang pahayagan na nakapatong sa lamesa ng mga bisita. Ang headline ay tungkol sa pagkaka-admit kay Francesca sa isang psychiatric ward matapos itong matagpo ang gumagala sa kalsada at sumisigaw na siya raw ang tunay na reyna ng sining. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang ani ng kanilang itinanim, ma'am. Malumanay na sagot ni Feli bago dahan-dahang tumalikod. Naglalakad si Feli patungo sa labas ng gallery upang kumuha ng sariwang hangin nang maramdaman niya ang init ng palad ni Gabriel na humawak sa kanyang kamay. Ang gaspang ng kanyang mga peklat sa daliri ay tila nakikipaglaro sa lambot ng balat ni Gabriel. Sa ilalim ng mga bituin sa langit ng Maynila, naramdaman ni Feli ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto. Tapos na ang exhibit. Feli, ano na ang susunod nating gagawin? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangako ng isang kinabukasan na kasama siya. Tumingin si Feli sa malayo, kung saan aninag ang ilaw ng mga sasakyan at ang ingay ng lungsod. Gusto kong bumalik sa dagat, Gabriel. Gusto kong magpinta ng mga bagay na walang hangganan. Gusto kong magmahal nang walang takot na baka ako ay mawala muli. Ito ang huling hininga ng kanyang nakaraan. Habang dahan-dahang isinasandal ni Feli ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, narinig niya ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng puno sa labas. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pag-agos ng tubig na naglilinis sa huling bakas ng kanyang dusa. Bakit sa huling hagod ng pinsel, ang pinakamagandang kulay ay ang kulay ng pagpapatawad sa sarili? Ang katanungang ito ay tila isang huling nota sa isang kanta na dahan-dahang naglalaho habang ang liwanag ng buwan ay bumabalot sa kanilang dalawa. Ang huling hagod ng pinsel ay hindi para sa kanila, kundi para sa batang babaeng nangarap sa gitna ng usok ng kusina na ngayon ay malaya na sa wakas. Ang bulong ni Feli sa kanyang sarili ay kasing hina ng dapyo ng hanging dagat sa kanyang mga pisngi. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking canvas sa loob ng kanyang bagong studio na nakaharap sa dalampasigan. Ang bango ng alat ng dagat at ang amoy ng sariwang pintura ay naghahalo. Lumilikha ng isang samyo na para sa kanya ay amoy ng kalayaan. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng liwanag, malayo sa madilim at maalikabok na bodega kung saan siya lihim na nagpinta noon. Sa kanyang harap ay ang portrait ng kanyang tatay, si Mang Cardo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang portrait na puno ng pait. Dito, ang kanyang tatay ay nakasuot ng malinis na barong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang nakatingin sa malayo. Ang bawat guhit ng kulay na inilapat ni Feli ay tila isang paghilom. Ang huling bahagi na kanyang tatapusin ay ang mga mata. Ang mga matang laging nakasubaybay sa kanya
kahit sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa likuran. Hindi siya nagsalita, ngunit naramdaman ni Feli ang init ng kanyang presensya. Isang baso ng sariwang juice ang inilapag ni Gabriel sa maliit na lamesa sa tabi ng mga kagamitan sa pagpipinta. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila isang banayad na paalala na ang buhay ay maaari palang maging ganito kapayapa. Tapos na ba, Feli? Malumanay na tanong ni Gabriel. Inayos niya ang isang hibla ng buhok ni Feli na humaharang sa kanyang paningin. Isang kilos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Tapos na, Gabriel. Ang huling kabanata ng aking nakaraan ay nailapat ko na sa canvas na ito. Sagot ni Feli habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang pinsel. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga paso at peklat ay naroon pa rin. Ngunit hindi na sila mukhang marumi. Sa paningin niya ngayon, ang bawat peklat ay tila mga mapa ng isang mahabang paglalakbay na humantong sa kanyang tagumpay. Lumapit si Feli sa malaking salamin na nakasabit sa pader. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang babaeng nakayuko habang pinupunasan ang sapatos ng iba. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may tuwid na tindig. Ang mga balikat ay hindi napasa ng bigat ng mundo at ang mga mata ay puno ng determinasyon. Siya na ang reyna ng sarili niyang buhay. Ang katulong ay tuluyan ng pinalitan ng isang maestro. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan dahan-dahang yinuy-puy ni Gabriel ang kanyang mga kamay at hinalikan ang bawat peklat sa kanyang mga daliri. Naramdaman ni Feli ang isang matinding kilig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na ang bawat dusa na pinagdaanan niya ay may katumbas na ligaya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabilis na daloy ng tubig sa sapa, malinis at puno ng buhay. Handa ka na bang lumabas at harapin ang mundo bilang si Feli de Silva, ang pintor na hindi na kailangan pang magtago? Tanong ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Handa na ako, Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Feli na umaasa sa iba. Ako na ang magsusulat ng sarili kong tadhana. Madiing sagot ni Feli. Tumingin muli si Feli sa dagat sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang naglalaho sa abot tanaw. Nag-iiwan ng kulay ng ginto sa ibabaw ng tubig. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang huling paalam sa lahat ng pait, lahat ng panlilinlang, at lahat ng luhang pumatak sa mansyon ng mga De Silva. Bakit sa dulo ng bawat bagyo, ang pinakamagandang tanawin ay ang sarili nating pagbangon? Ang katanungang ito ay naging isang matamis na kaisipan na nanatili sa silid habang dahan-dahang pinapatay ni Feli ang ilaw ng studio. Handa nang yakapin ang bagong umaga na puno ng pag-asa. Ang paglaya ay hindi laging nangangahulugan ng paglimot, kundi ang kakayahang maalala ang pait ng hindi na muling nasasaktan ang iyong puso. Ang bulong na ito ni Feli ay tila isang panalangin na lumipad kasabay ng hanging amihan sa dalampasigan ng Batanes. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De Silva at sa loob ng panahong iyon, ang bawat sugat sa kaluluwa ni Feli ay dahan-dahang naghilom. Tila ba ang alat ng dagat ang naging gamot sa kanyang mga pasong natamo sa kusina ng mansyon. Nakatayo si Feli sa harap ng isang maliit na puting bahay na may asol na bintana. Ang kanyang sariling tahanan at studio. Sa kanyang paligid, ang mga bulaklak na itinanim niya ay namumukadkad na. Ang bawat talulot ay tila sumasayaw sa himig ng hangin. Wala na ang amoy ng usok at bawang na dating nakadikit sa kanyang balat. Ang tanging samyong nananatili ay ang bango ng sariwang pintura at ang tamis ng kalayaan. Nabalitaan niya kamakailan ang sinapit ni Nando at Doña Consolacion. Ang mansyong naging bilangguan ni Feli sa loob ng 7 taon ay na-foreclose na ng bangko. Si Nando ay nakita raw sa isang maliit na karinderya sa Maynila, mag-isang kumakain at tila laging may hinahanap sa bawat mukhang nadadaanan niya. Ang kanyang dating kasikatan
ay naging isang madilim na anino na lamang ng nakaraan. Si Francesca naman ay nananatili sa loob ng isang pasilidad kung saan ang tanging sining na nagagawa niya ay ang pagguhit sa mga pader ng kanyang silid gamit ang sarili niyang mga kuko. Napatawad na ba niya sila? Ang katanungang ito ay madalas pumasok sa isipan ni Feli habang tinititigan ang portrait ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang sala. Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo. Hindi niya kailangang kalimutan ang kanilang kasamaan upang maging payapa. Ang tunay na kapayapaan para kay Feli ay ang hindi na pagbigay ng kahit isang segundo ng kanyang oras para isipin ang kanilang paghihiganti. Pinili niyang bitawan ng galit, hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa loob ng bahay. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa kahoy na sahig ay tila isang pamilyar na musika na nagbibigay ng kapanatagan kay Feli. Sa bawat paglapit ni Gabriel, naramdaman ni Feli ang init ng isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng sakripisyo ng kanyang dangal. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, Feli? Malumanay na tanong ni Gabriel habang iniabot ang tasa. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa kusinang yon, Gabriel. Sagot ni Feli habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Dati, akala ko ang halaga ko ay sinusukat sa linis ng sahig at sarap ng adobo. Ngayon, alam ko na ang halaga ko ay nasa bawat hagod ng aking pinsel at sa bawat pangarap na malaya kong nagagawa. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay at hinalikan ng peklat sa kanyang hinlalaki. Ang hapdi ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng init ng kasalukuyan. Ang bawat tibok ng puso ni Feli ay tila isang mabilis na daloy ng tubig na nagdadala ng bagong pag-asa. Sa piling ni Gabriel, natututunan niyang ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang hawla, kundi mga pakpak na magpapalipad sa iyo patungo sa iyong rurok. Ang mahahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw. Ang pamilya at pag-ibig ay hindi kailanman dapat itayo sa ibabaw ng pagkawasak ng sariling pagkatao. Ang bawat babae ay may sining sa kanyang loob at walang sinuman ang may karapatang magnakaw ng kulay ng kanyang mundo. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging katumbas ng utang na buhay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Batanes, nag-iiwan ng kulay ng ginto at rosas sa kalangitan, tumingin si Feli sa malayo. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat sa kanyang ama. Malaya na siya. Hindi na siya ang anino ng isang De Silva. Siya si Feli, ang pintor, ang anak, ang babaeng muling nabuhay mula sa mga abo ng kanyang dusa. Bakit sa huling bahagi ng ating paglalakbay, ang pinakamagandang tanawin ay ang sarili nating kaluluwa na nakangiti sa harap ng salamin? Ang katanungang ito ay naging huling himig na nanatili sa hangin habang ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ni Feli ay punong-puno ng sarili niyang liwanag. At sa huling paglubog ng araw na yon, sa malawak na dalampasigan, natagpuan ni Feli ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong kayamanan sa mundo. Isang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Mga mahal naming tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng isang mahaba at makulay na paglalakbay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig mula sa unang kabanata hanggang sa huling pintig ng kwento ni Feli. Ang inyong presensya sa bawat sandali ng kanyang dusa at tagumpay ang nagbigay buhay sa bawat salitang inyong napakinggan. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng kathana ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib, lalo na sa mga eksenang kailangang dumanas ni Feli ng matinding kawalan. Ang pagsusulat tungkol sa paglisan ni Mang Cardo at ang pagkawasak ng mga pangarap ni Feli
ang pinakamahirap na hamon para sa akin bilang inyong manunulat. Tila ba bawat patak ng tinta ay hinaluan din ng tunay na luha at pagninilay. Nais kong ibahagi sa inyo na ang kwento ni Feli ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang nakilala ko sa aking buhay, mga babaeng itinuturing na martir, ngunit sa loob ay may nagniningas na apoy ng katapangan. Ang bawat isa sa atin ay tila isang butil ng sining. Maaring tayo ay madungisan ng putik ng pagsubok, ngunit ang ating tunay na kulay ay hinding-hindi mabubura ng kahit anong unos. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kalayaan. Gaya ng isang munting buto na itinanim sa gitna ng semento, ang pag-asa ay laging makakahanap ng paraan upang sumibol at mamulaklak sa tamang panahon. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ni Feli, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan na maaring magbukas ng inyong mga puso. Sa gitna ng labis na sakit at panlilinlang na naranasan ni Feli, sa tingin niyo ba ay tama lamang na pinili niyang tumahimik na lamang at lumayo? O kailangan pa ba ng mas matinding paniningil para sa katarungan? Naniniwala ba kayo na ang pananahimik ay tanda ng kahinaan o ito ang pinakamataas na uri ng tagumpay? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting liwanag sa inyong mga puso. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong boses. I-like ang video na ito at ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay upang patuloy tayong makapagbigay ng inspirasyon sa bawat tahanang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na obra ng pag-ibig, pag-asa at katotohanan. Hanggang sa muli.